blessed Saturday evening, everyone. Hello po sa inyo na naghihintay, nag-aabang sa ating Facebook page para sa Facebook free webinar natin. Napakaganda po ng usapan natin ngayong gabi. And for the meantime, you can comment po where you're joining us from. And it would be very helpful if you can share this live right now sa mga pages niyo po and sa mga groups niyo po. Help us to disseminate yung chikahan natin ngayong gabi na punong-puno po ng mga kaalaman at mga tips na pwede pong makatulong sa atin. Yan, share niyo po sa mga groups niyo or sa iba pa pong sa Facebook, GC, group chats niyo po. Yan, maging helpful po yung talk natin for this evening. Okay. And share ko lang muna ang ating page. Share. So, para po sa mga kaka-join pa lang sa atin or sa mga bago pa lang po na followers po ng page po, yan, I am on all social media platforms po. Miss Joy SP with the same, ito nga pala yung umpisa. Dito tayo sa dulo. Okay. So, on Facebook, on Instagram, YouTube, and TikTok po under the handle or account name na Miss Joy SP. So, I do free webinars like this, FB live events on social media, which is sa Facebook po. And then, yan, upload ko po siya sa YouTube para mabalikan niyo po ng libre. Yung mga usapan and mga webinars po that are helpful to parents and to the general public who wish to be informed about speech therapy related topics and helpful discussions po. I also provide online speech therapy and assessment and do parent and caregiver coaching and training. And ganoon din po, na-invite po tayo for private or public school or company training. Ayan. And hindi pa muna tonight. Ito po yung last na naging event. Umulit siya. Sorry. Pag napopost, umuulit sa umpisa. Ayan. So yung last po na FB live natin was actually with teacher Rosie. Ito pala yung last. Baka mali yung, hold on muna. Baka mali yung finlash ko. Na inayos ko pa man din. Ayan. Double check natin. So yung last po natin was Neurodiverse Minds with teacher Rosie and Naomi. So, ang ganda po nung naging kwentuhan natin doon and naging takbo po ng usapan about their experience and doon sa, hindi siya nag-play. Sa mga naging lessons nila about their journey po nung na-diagnose si Naomi. Ganito ko na lang siya i-play. Kasi hindi siya nagpapakita. Ayan. Tapos lalakihan ko na lang siya. And for tonight, we are gonna be, sobra naman. Ayan. We are gonna be joined by no less than the current Vice President po of the Philippine Association of Speech Language Pathologists. And she's currently the head of the Speech Language Pathology section sa Victoriano Luna General Hospital Medical Center of the Armed Forces of the Philippines. So I'd like us to welcome Miss Eileen Matalog. Ate, you can unmute yourself supposedly. Yan. Hello, good evening po sa ating lahat. Good evening, Joy. It's so nice na ma-invite mo ko ngayong gabi. Ano bang mga gusto mong mapag-usapan natin? Thank you for saying yes, ate. So, ayan, si Ate Eileen, sobrang thankful ko sa kanya for saying yes. Kasi nga sabi ko, ito po yung first time that I will be guesting
speech language Mm. pathologist na ang talk is all about adult speech therapy services. Kasi isa po Yeah. yan sa mga mataas din yung need pero medyo mas konti po talaga. Di ba ate, mas konti talaga yung practicing ng adult po, especially Oo. related to post-stroke or traumatic brain Yes. injury or Yes. dementia or Alzheimer's. Sobrang mas konti pa Yes. po sila. Kung nakukontihan po kayo sa paghahanap ng pediatric speech language pathologist or adolescent, mas konti pa po silang nagpa-practice ng adult din talaga. So I'm so thankful ate sa mga share mo ng mga information. Umpisahan natin ate dun sa mga cases nga. Ano ba yung common cases ate? Kasi ang alam lang natin madalas, ang speech language pathologist ay nagha-handle ng mga pasyente o tao na nahihirapang makapagsalita, 'di ba? Yun lang ang initial natin na alam. Pero sa practice natin lalo na sa hospital o yung tinatawag na medical speech language pathologist tulad ko, na masyadong malawak yung coverage namin. No, number one, kilalang-kilala na nga yung idea na, yung mga pasyenteng may stroke o nagkaroon ng brain injuries, kunwari naaksidente. Alam mo ba na dito sa Pilipinas, isa sa number one na, um, accidents, nagkakaroon tayo ng mga pasyenteng may traumatic brain injuries? Dahil sa mga motorcycle accidents, 'di ba? Ang dami niyan, lalo na Mhm. ngayon. So, patients with traumatic brain injuries na nagkakaroon ng communication, speech, swallowing, 'yan, lahat 'yan. Or yung mga pasyente natin na pa-paralyze, 'yan, kinakailangan ng speech therapy niyan. Aside from that, yung stroke. Alam mo rin ba na dito sa Pilipinas ngayon tumataas na yung, incidence ng stroke in the young. Before, ang Oo. alam natin nung mga panahon natin, nung medyo bata-bata pa tayo, um, ang mga pasyente natin nag-range ng mga 50s and above, 'di ba? Pataas, right? Pataas. Mm. Pero ngayon, dumadami na sila, nagkakaroon ako ng mga pasyente as early or as young as 18 years old. Wow. Nagkakaroon ng stroke in the young. So especially kapag ang damage sa brain ay nasa left side, 'no? Um, madalas na madalas nagkakaroon sila ng communication disorders or aphasia na tinatawag. Aside from the idea na hindi sila nahihirapan sila magsalita, minsan nahihirapan din silang umintindi, i-express ang sarili, mga gano'n. Isa pa, meron din tayong mga chine-check na mga patients na tulad ng may problema sa paglunok. Yes. So, yung mga may swallowing disorders, anything na condition, medical condition na puwedeng magresulta na nahihirapang makalunok ang pasyente o magkaroon ng tubo sa ilong or Correct. tubo sa tiyan para makakain. Hello? Hello ate. Sorry, naghang ba tayo? Hi. Hello ate. Parang nag-freeze nga. Ako ba yung nag-freeze? Pero sa screen ko Nawala ate, yun. ikaw. Yes. Ayan, okay na. Oh, Ayan. bakit nag-freeze? Okay. Okay. Okay, we're back. Ayan. Yan. Yes. Yung So, swallowing ano ate, no, na binanggit mo. swallowing, yes. So, lahat ng mga patients na nagkakaroon ng problema sa tubo sa para makakain, yan, tine-therapy din natin yan. Aside from that, yung mga voice professionals na nagkakaroon ng problema sa boses nila, nagkakaroon ng nodules, polyps, or any voice disorders na nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang boses, tine-therapy din natin sila. For patients naman na nagkakaroon ng medical condition na naapektuhan yung kanilang paghinga, yung remember COVID? Kung Yes. naaalala mo, so yung mga ventilator dependent patients natin, tas kinakailangan i-transition sila na matubuhan sila sa lalamunan para makahinga o yung tinatawag natin tracheostomy tube. Um, Yun, tini-therapy din natin yun. Cover din natin yun, no? Mhm. Tina-transition natin sila para magkaroon sila ng boses at saka makalunok. Marami pa. Pero Apo. mostly, yun yung mga Yes. patients natin.
Correct. Actually, ako din, marami ako natatanggap. Mostly talaga sa mga post-stroke ate. Yun talaga yung common. Tapos, second by swallowing concerns, tsaka voice. Yun, maraming nag-a-ask din Mm. talaga sa akin kasi nahihirapan po silang makahanap, no, ng speech Mm. therapist for that. So, sobrang tuwa ko talaga nung nag-yes ka to share your Mm. experience and to enlighten din yung iba na baka may kakilala sila na nagkaroon ng stroke. Kasi yun nga yung sad realization or reality natin ngayon na mas pabata po talaga ng pabata yung mga na stroke po. Yun nga, kung as young as 18, so isipin niyo po Yes. pwede pong may mga 20s, kung nasa 20s kayo, hindi na rin talaga ligtas, or nasa 30s po kayo, possible din Mm. po. So kung naalala niyo po, before I had invited si Teacher Ian Mesiano. He is a post-stroke survivor. So Mm. nakakatuwa rin po na ganun yung advocacy niya to so many things kasi ano din po siya, neurodiverse professional po siya. Bukod doon, Mm. yung naging ano po siya, advocate po siya for stroke survivors po. Kasi nga Mm. nag-ongoing siya ng therapy sa occupational therapy, sa physical therapy, tsaka sa speech therapy din po. Yeah. So Yes. nakakatuwa rin yung gano'n na makakita ka na marami naman din pong success story yung nakakabalik. Kagaya niya po, he's able to provide, kasi nga occupational therapist po siya na nagkaroon ng stroke at a Oo. younger age. Yun. So with the Yes. therapy na nakatulong sa kanya, he was able to go back dun sa occupation niya, sa trabaho po niya. So nakakapag-provide po siya. Agree. Pero yeah, ongoing po yung kanyang mga therapy pa rin Therapy. po. Yes. Yes At the po. same time kasi very important na ma-catch mo na ma-provide yung mga services na kailangan nila early on. Meron kasi tayong tinatawag na golden period of Mhm. recovery. Doon sa golden period of recovery, yung sinasabi nila, in the first 2 months, post-injury ng brain, ay spontaneous na nagre-recover na mabilis ang brain. Kasi nag-heal siya 'no? Pero at the same time, given na up to 6 months, tapos sasabayan yun ng therapy, bumibilis yung recovery, yung chance of recovery. Um, ako hindi ako naniniwala na hanggang 6 months lang. Marami kasi na nagsasabi na pagkatapos ng 6 months, sayang na yung therapy, wag na nating Mm. ituloy yung Mhm. therapy. Ako naniniwala ako na as long as buhay ka, as long as recover ka, as long as nagte-therapy ka, may makikita at makikita kang improvements. Yun nga lang, pinakamaganda, best time, yung hanggang for 6 months. Kasi mabilis yung recovery. But after that, meron pa rin naman. Basta Ate, ang ganda continuous sa ng, therapy. yeah, ang ganda nung sinabi mo, so i-highlight ko lang siya. So kung familiar po tayo Mm. sa early intervention, 'di ba? Sa mga Yes, bata po na minamanage natin, tinatawag po natin yung early intervention natin na kung strict tayo, it's from 0 to 3 years old. Pero sa yes. sa Pilipinas po, actually, hanggang 5 siya, 0 to 5. Within 5 Mm. po, considered pa yun kapag nakakuha po kayo o nakapagsimula kayo ng therapy for OT or speech or PT, pasok pa po kayo dun sa early intervention or golden period po na sobrang taas ng possibilities po na maging maganda po yung progress, improvement, ganyan. Yes. Ang version po Oo, nito sa mga adult clients, sa mga stroke or any yes, other related po na concern sa mga adult po, yung po sinasabi ni Ate Eileen na first 6 months from yes. the date of injury. Kung na-stroke man Injury, siya, oo. oo, or nagkaroon siya ng accident, na nagkaroon ng traumatic brain injury, anything related to that within the 6 months, yun po yung yun yung version ng early intervention sa Oo. bata. Sa adult, sa first 6 months. Pero ang ganda ng sinabi ni ate na as long as, kahit lagpas pa ng 6 months, kung determined yung Mm. family, kung supportive yung family and the person itself po ay Mm. motivated din talaga to improve their situation, meron at merong chances pa rin na mag-improve. Di ba ate? Yes, meron pa rin. Although eto kailangan mo ring i-consider yung mga ibang factors. Siyempre titingnan mo diyan yung age. So, siyempre kapag mas bata, mas mabilis yung recovery kasi nga yung neural plasticity, mas mabilis mag-heal ang brain. Mas madaming ginagawa yung brain na bagong cells, no, brain cells, as compared sa sabihin natin 75 years old, Correct. 85 years old, tapos Senior depende pa sa, citizen. yung senior citizen na talaga. It also is important to know na kunwari, kamusta ba yung lifestyle? Correct. 'Di ba? At saka yung ibang medical conditions.
meron bang ibang comorbidities or mga iba pang medical condition yung patient. Yun yung Correct. ano, concern. So, yeah. Yes. So, very helpful po itong pinag-uusapan natin kasi rarely na nasi-share po yung about adult practice. So, maganda pong, Mm. yun nga, input po ito or parang eye-opener din po and for spreading awareness na we also provide and give services po. So, katulad din ate, di ba, no, sa mga pedya, we also do assessment po. So, kailangan po yun na lagi kasing nag-umpisa. And alam mo, common na question talaga yun, ano ate, kahit sa pediatric, yung nagtatanong sila na meron naman na kasing doctor or DepEd's referral or assessment, no? So, minsan parang Mm. iniisip nila, kailangan pa ba ng assessment? So, ako, meron akong video nun doon sa TikTok ko na pinapaliwanag ko nga na iba-iba po kasi talaga ng areas na mas specific na tinitignan, in-evaluate at Mm. ina-assess po. Kaya iba po yung Mm. recommendation na manggagaling sa doctor o sa DepEd. And sa case po ng adult, di ba ate, rehab doctor tayo? Mostly rehab doctor. Meron din naman, kunwari, yung concern niya is sa voice. Kaya yung mga na-thyroidectomy na patient kasi kakaroon ng problema sa boses. Siyempre, ENT yun. Sa Mhm. atin naman kasi, any doctors can refer to us. Hindi lang siya under ng rehab. Pero karaniwan kasi sa mga SLPs na nagpa-practice sa hospital, lalo na sa government hospitals, kami ay usually natatagpuan under ng Department of Rehabilitation Medicine. So kaya kailangan muna ng referral na manggagaling sa rehab medicine or yung tinatawag namin physiatrist bago pumupunta sa amin. Pero kumbaga, sabihin na natin yung mga doctors, ang tinitingnan nila yung overall or yung general health, yung medical health ng patient. Pagdating sa atin, kailangan pa rin natin na ma-evaluate sila para doon sa specific uh, speech and communication and voice and swallowing symptoms na maaaring meron sila. Tapos, ito rin yung kailangan ko i-highlight, Joey. As Mhm. compared sa mga pediatric kasi na parang every 3 months, every 6 months, ini-evaluate mo or minomonitor mo yung progress. Sa mga adult patients, iba. Iba ano siya, dynamic, no, continuous yung evaluation. So sa tuwing nakikita namin si patient, lalong-lalo na kapag yung acute phase pa, yung mga naka-confine pa sa hospital, pabago-bago ang clinical presentation niyan, yung mga simptomas na makikita mo. Kaya sa amin, bago namin tingnan, 'pag pinuntahan namin sa bedside si patient, unang-una naming gagawin, i-a-assess muna namin 'yun. Ano bang kakayanan niya, tapos doon din mismo magbibigay na kami ng programa, ng therapy, tapos at saka recommendation, 'di ba? Pagkatapos nun maaaring kinabukasan pagbalik namin dun sa pasyente, iba na naman, nagbago na naman. Depende dun sa kung ano yung clinical presentation nila. So Correct. kaya yung sa pediatric kasi madalas na madalas, lalo na kung developmental disorders ang pinag-uusapan natin like autism, ADHD, mga ganyan. Makikita mo yung progress, pero yung progress niya tuloy-tuloy. Madalas not unless mayroong seizure yung bata. Pero 'di ba dire-diretso makikita mo. And then hindi mo kailangan regularly na every 1 week magre-evaluate ka. Sa adult, madalas na madalas kailangan. So ang paggo-goal setting namin diyan, meron kaming short-term goals na parang one week, every 2 weeks binabago namin, every month, every 2 months. So parang ang long-term goal namin, naku-cover lang ng 2 months. Tas puwedeng after 2 months magbabago na naman, after 2 months magbabago na naman, gano'n siya. So yung difference, no, ang laki po. So example pa Hmm. rin po, unlike po sa pediatric o sa mga bata po na kind ng speech therapy, pag adult-based po at yun nga, sabihin natin po, post-stroke po or may condition po na nangyari po sa kanila, no, kailangan po yung mga initial na ano ate, no, na chine-check tulad ng BP, Hmm. yung concerns nila. Minsan kung hindi niyo po alam, ang isa pong Hmm. adult speech therapy ay pwedeng ma-cancel. Depende nga po dun sa sinabi ni ate, kaya dynamic yung Vital assessment nila. signs. Correct. Yes. Kung mataas po ang blood pressure or they're showing uneasiness or something po na Hmm. off po, kahit Oo. naka-schedule po yung therapy,
no choice po yun. Hindi po tayo pwedeng, hindi may therapy siya, Hindi hindi puwede katulad sa mga ipilit. bata, di correct, di ba ate? Oo, Hindi katulad sa kahit mga bata. umiiyak na, 'di ba? Correct, oo, naka-book ka. Oo, So, eto tayo, may therapy tayo, may speech therapy. Naku, sa mga adults po, always dependent on vital signs. Napakahalaga po yes, nun. So, kung mataas po yung BP nila, kahit naka-schedule kayo that day, wala, reschedule po hindi. kayo. Yes. At Yes. saka hindi lang 'yon, during therapy madalas na madalas lalo na kapagka, may aphasia or may language communication problem yung patient, aware ang patient na nagkakamali siya, aware or conscious sila doon sa difficulties nila, eh. So, habang gumagawa kami ng mga worksheets or ng mga activities, there are times talaga na nagtataas ang BP. Minsan nagtataka sila, "Nakaupo lang naman, nagsusulat lang naman, bakit ang taas ang BP ng ano, ni sir or ni ma'am?" As compared kapag daw nagfi-physical therapy hindi naman daw gano'n yung BP, ano daw bang problema, ano daw bang ginagawa ko, ganyan. Pero ang pinapaliwanag ko, mas mahirap para sa kanila na mag-speech therapy kaysa sa mag-physical therapy. Kasi kunwari sa physical therapy hindi mo magalaw yung kamay mo. May maggagalaw para sa'yo. Correct. Correct. Hindi mo kailangan i-ano, isipin, kontrolin yung kamay mo, puwedeng gawin ng machine or puwedeng gawin ng physical therapist. As compared kapag speech therapist, guide lang talaga tayo, eh, 'no? Inaano natin, ah, ina-allow or tinuturuan natin sila na gamitin ulit or ipaalala kung paano nila gagamitin yung ano nila, brain nila to Correct. Yung brain process, to processes, answer. correct. Yes. Totoo. At yung mga So gano'ng bagay 'di ba ate, hindi mo siya puwedeng hindi katulad nga ng kamay pinapaliwanag ni ate na kung 'di ba kung kamay oo, kung kailangan mong ganyan, 'di hahawakan ng physical gawa therapist ka ng 'yun, BP, oh, oo, 'di ba? oo. Sa speech Yes, therapist, oo, hindi mo hihilain sa bibig niya yung salita para masabi niya yung salita, hindi po gano'n. yes. Galing yun sa utak mismo nila, galing sa kanila. So, yung emosyon, yung frustration, yung galit na bakit hindi na ako nakakapagsalita, lahat yun pinoproseso nila. Kaya there are times na totoo naman na hindi nagiging consistent yung therapy or yung pagpunta na ta's again, mas mahirap ibiyahe ang ano, ang adult patient or lalo na kapagka senior na yung patient, yung client natin, mas mahirap silang ano, ibiyahe. So, Mhm. madalas na madalas ang hinahanap talaga is home therapy, home care, Correct. yun. Ta's ang mahirap din sa kanila yung mag-online. Correct ate. Kasi siyempre paano kung hindi sila gano'n Sa kamaalam gadgets, pa sa yeah, gadget, yeah, oo, sa technology, or totoo yun ate. technology. So, Correct. talagang mas kailangan ng hands-on. Correct. At saka ate 'no, isa pang difference or malaking bagay is kapag nga po adult tapos yung motivation level nila. Kasi if you think ayun nga kadalasan 'to na even ako na-experience ko no'n ano, kung iisipin niyo po, yung parang kaya yung emotions mahalagang bagay or malaking factor po to the motivation. Kasi nga isipin niyo po kung halimbawang yung na-stroke na client ay isang vice president ng big company, yung mga gano'ng level, yung kumbaga na Agree. sobra yeah, 'di ba, matatalino, Mm, professor or ganyan, 'di ba? Tapos mm. nagkaroon sila ng aphasia o effect po yun Yes. nung stroke nila. Yun nga po Hmm, yung pagiging upset, pagiging frustrated kasi nga in their hmm, mind na alam nila. Kumbaga alam nila mm. yung how they used to perform. Walang na-damage sa brain nila, sa naaalala nila, sa naiintindihan nila, sa lahat ng skills nila except for their communication, their way to express, Totoo. yun. Kaya Hmm, sobrang taas ng frustration din kasi if you think about it na, eh dati ito nga yung ginagawa ko, ang busy ko na kung sa bangko yan, kung general manager ng oo, bangko yan or whatever, di ba? Ang galing ng mga ginagawa oo, nila. So, pag mag-start sila ng therapy, tapos simple as tatanungin mo yung baso, yung mga ganong things, hindi nila hmm, masabi. So, ang taas po mhm, agad ng pagiging upset nila or frustration nila and disappointment. Kaya din, malamang yes, na-affect po yung blood pressure nila. Kasi 'di ba kung oo, isipin mo in their mind, alam ko 'to, eh, alam ko 'tong baso, alam ko 'tong papel, oo, alam ko 'tong pero hindi nila mahugot, hindi ma-process ng brain because nagkaroon nga po ng damage. Katulad ng sinabi ni ate, lalo na po pag sa left side po ng brain, kasi yun po yung language center po ng brain natin. Kapag dun po yung naapektuhan,
yun po, Hmm. madalas po talaga it has to do with the expressive and comprehension skills po. Mm. Meron pa 'yan, marami siguro madalas mga 30 to 50% of our therapy session madami counseling. Ika-counsel mo, i-educate mo, pati yung family, Correct, i-empower ate. mo. Kasi siyempre sino ba ang communication partners niyan? Alangan namang ako lang ang kakausap diyan at kami lang ang mag-uusap at magkakaintindihan. So, we have to also educate sino ba yung and identify kung sino ba yung caregiver or yung primary communication partners niya. Yan, Mm, i-identify, tuturuan, i-empower, pati sila tuturuan mo, ite-therapy mo correct, na na ito yung paraan para makaintindi. correct. Oo, yung And kunwari for mag-support. example, mag-support, yung pasensya, Correct, opo. yun, Kasi lahat common, yun. yes, common na nakikita lang ay nagiging mainitin ang ulo. Ay, hindi makapagsalita Oo, tapos magbabato hmm, na lang ng gamit. Yung mga ganyan po eh. Kasi again, oo, yung hindi po naiintindihan ng ibang family members is yun nga, for a person po na na-stroke, pero hmm, maganda po yung previous occupation niya. Ano po siya, yes, very productive person po siya, very fluent person po siya. To someone na na-affect yes, yung language center nila, sobrang frustrating hmm, po nun. Kasi hindi nila hmm, magawa yung mga dati na sinasabi. So, sa family members, ang makikita mo lang noon, ang sungit, ayaw sumunod, hmm, nagdadabog, nagtatapon ng mga oo, bagay, ganyan, nagmumura. Ayan, meron po akong oo, ganyan. Yung friend ng mother ko, sabi niya, yung asawa niya na stroke, tapos puro mura yung naririnig. Tapos pinaliwanag ko nga kay mama na sabi ko, kasi ma, kapag na-affect yung language center ng brain, isa sa mga yes, easily recognizable at nare-retain ng brain yung mga strongly emotional words, which is mura. oo, yes, So, minsan, uy, ang agree, lutong magmura, ang lutong mag-PI. automatic, Oo, oo, ang lutong mag-PI ng mga all kinds of curse words, ganyan. Nasasabi niya ng maliwanag. Pero yung mga ibang oo, kailangan niya, hindi niya masabi. Kasi nga po, attached po yun. Yun po yung pinapaliwanag even dun sa ni Teacher K, may nabanggit siya na ganyan, na even sa kids, oo, they retain and they bring association sa mga words na related po sa emotions or intense emotions. So, hmm, ganun din po sa adult. Kaya yung iba, kung may yes, kakilala po kayo, na napapansin nyo, puro mura yung sinasabi, yun po yung nagiging accessible sa kanila. Kasi yun yung linked with a very intense feeling kung bakit mura yung naririnig. Pinaliwanag ko yun kay mama. Tapos oo, sabi niya, kaya pala, teka, isasabihin ko nga dun sa kaibigan ko, sabi niya, doon sa asawa ng oo, kaibigan ko. Di ba? Para magkaroon sila ng background. Kaya pala. Kaya pala ganun. oo. Meron pang ano yun, in addition to that, meron kasi na kapag pagod na sila, mag-process kapag sobra na yung load sa brain Mm. at hirap na sila mag-process, kung ano yung pinakahuli nilang nasabi or huli nilang ano yung automatic speech nila, madalas sa madalas, yun nga, yung mga bad words. So, Oo. kapag gano'n, ang nire-recommenda ko is ipahinga na muna, huwag ng piliting magsalita, pakalmahin muna, Mm. mag-relax, tapos pagkatapos nun, saka na lang ulit i-practice or makipag-usap. Hmm, Tapos yun nga ate yung sinabi mo, no, kaya napakahalaga ng counseling po dun sa family and dun sa mga yes. immediate na nagiging ano niya, na nagiging kausap or katuwang niya. Kasi if you think about it, lalo na po kung ang anak nung patient natin, adult client natin ay mga pamilyado na rin o kaya mga working na rin. So Hmm, maiiwan talaga siya sa bahay or with someone else lang na limited po yung nagiging ka-interact niya. Tapos 'di ba parang if oo, you think about it, kung titignan mo yung scenario, para bang dahil nga working yung mga ibang family members, pag nami-meet nila sa gabi lang ganyan, tapos puro mura pa yung maririnig kasi 'di ba, yun lang yung nasasabi niya or na-access niya. So oo, mahalaga rin yung part ng family and yun nga parent na counseling. I mean, oo, a spouse or family or children family counseling. counselor. Yes, para maintindihan nila Yes, yung pinagdadaanan nung patient po natin kung bakit ganun po oo, ka-upset or ganun kadali na ano parang ma-down or ma-upset or ma-demotivate doon sa mga hmm. pangyayari. Oo, ano yun, eh, nagbabago talaga yung family dynamics pagka Correct. merong isang patient na or isang family member nila yung nagkaroon ng disability. Tapos, at the same time,
kailangan din kasi na meron kasi tayong tinatawag na caregiver fatigue. Hmm, 'Di ba? Hindi lang 'to nangyayari sa ano, sa mga sa pedya. adult clients, pati sa pedia meron din ganyan, 'no? Pero, um, ang nangyayari kasi doon sa kapag hindi rin natin na-check at naturuan yung family kung paano mag-cope, yun, nagkakaroon sila ng caregiver fatigue, Correct. yun. Tapos Isha-shoutout naggi-give ko up na ay sila sa sorry. therapy, ta's Correct. maggi-give up na sila sa therapy, Yun, oo. hindi na Wait, natutuloy. i-shoutout ko lang po pala yung mga ano, ngayon ko lang na-check yung comment section. Si Mami Zil, nandiyan si Ma'am Dab, Yes. nag-join siya. Hi, Ma'am Hi, Ma'am Dab! Dav. Ayan, may question din tayo na babalikan natin later. Hello po, Miss Geraldine Carog. Nakakatuwa yung mga nag-chat. Ma'am, si Mami Catherine, hi po sa inyo. Miss Virginia Enguito. And si Dr. Janet. Siya po yung guest ko tomorrow kasi first back-to-back ko po Wow! ito. So ngayon, si Miss Eileen and tomorrow, I have another Facebook Live po, si Everyday is OT by Dr. Janet. Tomorrow po yun ng same time, 8 p.m. po. So nakasama po Hello natin po, siya. Hi, Doc. hi Doc Janet. Ayan. So nag-comment nga si Doc Janet. Sabi niya, brain shock needs brain mapping and remapping or wiring organization. Yes, agree po ako diyan, Doc. Yan. Especially when speech and OT are brainstorming to solve rehab adult cases kasi we have different, unique, and individual coping thresholds. Hello po, Miss Maureen Agree po. and Miss Nerissa. Kung may questions po kayo na pwede po natin balikan later. Pero again, ito po ang first time ko po na magkaroon ng guest that will speak about adult speech therapy services. Yun po yung mga pinag-uusapan namin Mm. from the time na nag-start tayo. Pero wag po kayo mag-alala kasi mababalikan niyo po itong YouTube episode na to kung late po kayo nag-join, i-upload ko po to sa YouTube channel ko na Miss Joy SP. So, mababalikan niyo po. Baka may kakilala po kayo na stroke client or dun sa mga iba pong mga napag-usapan po namin or nabanggit namin na mga cases po. So, baka makatulong yung information sa kanila. Ate, yung next na sinabi ko ate is yung voice. May mga lumalapit, Yes, karamihan ate sa akin, nag-work sa BPO. Or kung alam niyo po, yes, call center agent, yan. yes, Or teachers ate. yes. They are considered voice professionals, 'no? Hindi lang 'yan, meron mga ano, mga singers, 'no, kahit mga kilalang singers, kinakailangan yung services natin. I know some voice personalities na kilala natin actually. Si Chris Aquino, nag-voice Yeah. therapy 'yan. Mm. Kasi 'di ba yung nagkaroon siya dati na ng vocal nodules. Si Mm. Regine Velasquez, ayan, nagkaroon din niya ng vocal nodules. So, Mm. ano bang nangyayari? Bakit nagbabago yung boses? Usually, yun ay dahil sa misuse and abuse of voice. Okay? So ano ba yung ibig sabihin ng misuse and abuse ng voice? So magbigay tayo ng example yung dun nga sa mga BPO agents. Sila yung puyat, number one. Dehydrated. Bakit dehydrated? Kape ng kape ate. Kasi kape ng kape. Ang Or energy bumubuhay drink. at nananalitay sa kanilang dugo ay kape. Kape. Okay? Ano pa, they usually use vape or or Smoking. smoking. Yan, kahit yung second hand smoke hindi na nga sila yung nag-smoke. Yun, nakakasagap din naman sila. Aside from that is yun nga, kasi yung phone calls, lalo Yeah. na Yung, kapagka voice yeah. yung so yun, so puyat, tapos mahilig pang kumain bago matulog. Mhm. So yung reflux na Correct. umaakyat papunta sa lalamunan bago matulog or habang tulog na nagkakaroon ng acid yung vocal cords. Ang tawag nila doon, laryngopharyngeal reflux, LPR. So dahil doon, masyado nagkikiskis yung vocal cords. So kapag gano'n, nagkakaroon ng, ano tawag dito, um, pamamaga or Inflammation. polyp o kaya naman kalyo, ang tawag nila. Or yun nga, bukol, nodule na. So kapagka madalas at madalas na nangyayari, tapos, ano pa ba? Yung mga madalas umattend ng concert, tas Gawan. sigaw ng sigaw, tinitili. Abuse naman ang tawag dun.
or ng boses nila. Yan, yung ginawa mo. Throat clearing, yes. Sasabihin ko Throat nga ate eh. clearing. Throat Yes. clearing, totoo. Napaka-common po natin yan sa mga Pilipino. Ah, Either umuubo ka or nagto-throat clearing ka. Akala mo yes. it's a good, parang a mannerism or normal lang Naman. siya. Yes, Correct. oo. Pero So, yung ang nangyayari paliwanag doon, di kasi, ba? Yes, ate. Paliwanag doon, di ba? abrupt Nagiging kasi. incorrect. Yes, abrupt yung pagdikit ng vocal cords. Kaya nangyayari, ayun, namamaga yung vocal cords nila. Ang problema pa, madalas sa practice ng nakararami, masakit ang lalamunan ko mag-lozenges ako. Readily available si lozenges sa kung saan, bibili lang parang candy, sige. Correct. Nakakatulong yon. Oo, kasi Yung nawawala yung pain, pamamaga. nawawala. Exactly. Nawawala yung ano, yung pain, Feeling. Mhm. feeling, sensation, pero hindi pa nawawala yung damage sa vocal cords. Hindi pa siya naghi-heal. So nangyayari, oh, wala na yung sakit. Oh, go ulit. Ano ulit, abuse ulit ng boses. So nangyayari, hanggang patagal ng patagal, nagiging habit, nagiging habitual, yung damage, yung abuse and misuse, and then after that, lumalala na siya. Up to a point na kinakailangan na siyang kapag masyado na malaki or malala na, sasabihin na irerekomenda na ng ENT doctor na operahan. Pero ang problem noon, ang vocal cords kasi natin ay specially made sa build ng bawat isa. Kaya nga 'di ba, are you familiar with the voice recognition security features ng mga iba't ibang ano 'di ba, yung mga pang-lock Companies. Yeah. companies, na kailangan voice yung gagamitin. Kasi ang sabi nila, yung boses natin is specially made just for us. So ang mangyayari kapag na-damage na 'yan, nagkaroon na 'yan ng kalyo o nagkaroon na 'yan ng damage, nabawasan na siya ng laman kasi nga inoperahan, binawasan. Kahit na mag-voice therapy ka, hindi na siya babalik sa dati niyang boses. Kaya ang recommendation ng mga ENT, bago magpa-opera, pre-operation, mag-voice therapy ka muna. Ayusin muna as much as possible, paliitin kung ano yung damage. Tapos, saka tayo mag-oopera kung talagang hindi na siya makuha ng voice therapy. Tapos, after noon, after ng surgery, therapy ulit. Para naman, hindi na bumalik. Kasi kung ang habit or yung behavior ng mismong abuse and misuse, yun nagiging cause, di ba? Tapos yun na yung paulit-ulit na nangyayari. Hindi talaga mawawala yung voice problem. Correct. Ayun. So, yun po, no? Kasi marami po talaga na kulang din ng information about voice concerns and voice problems po, no? Yes, So, isa po voice talaga yun. health. So, again, ulit lang natin, no, yung common sa atin na throat clearing. Kung may kakilala po kayo, no? So, it's a symbol or it's a sign po na baka may deeper problem. Nung nagpa-check ako actually, ate, ang sabi nga ganun, isa sa mga, kaya tayo nagto-throat clearing kasi feeling mo may stuck something sa throat mo. Kaya mo siya. Mhm. Pero sometimes, ano po siya, it's an effect of GERD or yun nga, Yes, yung yung sinabi ni reflux, ate, LPR, o yung reflux. So, pwede po LPR. LPR or GERD, G-E-R-D, na umaakyat gas, yung gas po, gastric juice natin from our stomach, umaakyat siya sa throat natin, sa esophagus natin, tapos feeling natin, parang may nakabara or may something dito na gusto mong, gusto, gusto mong i-ganon, Acid, i-clear. yes. Correct. Oo. Pero acid pala siya, yung feeling na yun. Akala mo Yes. may phlegm or something. So yun nga po, kaya Mm. mahalaga po na naiintindihan po natin yung mga habits natin, yung mga eating habits natin. Kung after eating, nahihiga ka ba agad, yung mga bagay na to, nakaka-effect, may malaking epekto po sila sa voice po natin Hmm, and vocal hygiene. agree. Agree, Correct. vocal hygiene, mahalaga yon. Akala natin pang voice professionals lang siya, pero ang totoo, it's for all. Mhm. Correct. So, ayan, na-cover po natin yun nga, yung aphasia for stroke clients and swallowing and voice problems. Ano pa ba ate na gusto mo na bigyang linaw or i-shed pa sa mga nagiging clients mo? Well, isa pa na um, pinaka-common ngayon or nagiging active na ngayon, no, is yung dementia, Alzheimer's.
So part din yun ng services na pino-providean natin. There are, lalo na po yung ating mga kapamilya na nag-undergo ng dementia, we can provide exercises, therapy, para hindi naman talaga bumalik sa dati nila, pero maturuan sila ng mga strategies para mas maalala nila or madali na ma-recall nila yung mga nakakalimutan nilang mga information. Yan. So partner din po tayo kasama ng occupational therapist, psychologist, dietitians Mhm. para ma-manage yung dementia or Alzheimer's. Marami Correct. din yan sa atin ngayon kasi they are saying na ang Alzheimer's daw is considered type 3 diabetes. Yan. So, dahil mataas ang diabetes natin dito sa Pilipinas, so nakikita natin yung trend, no, na dumadami na rin yung mga cases natin ng ng Alzheimer's At dementia, opo. at And yun nga, dementia. usually yun, may mga signs yun, earlier signs and symptoms na mapapansin nyo na. So, hindi lang yung pagiging parang makalimutin, oo. Pero kapag, lalo na po pag mabilis, di ba ate, yung progression ng, kumbaga yung mga nakakalimutan nilang bagay or mga gawain na nagkukos na ng Oo. alarm or ng safety risk sa family or sa bahay, yun po yung mga red flag na kailangan talagang mag-pay attention. Hindi na lang natin siya pwedeng sabihin na, ay, tumatanda na kasi, or nagiging makakalimutin, or nagiging ulyanin. Oo. Pag something to do with their safety and hygiene, di ba ate? Hmm. Ang ano pa naman natin, ng kultura pa naman natin, na napansin ko ito, na kapag sinabing nag-retire ka na, wala ka ng gagawin. 'Di ba ano 'yan, ewan ko, based on my personal experience, ang mindset ng mga Ah, retirable age niya. Kapagka nag-retire na ako, relax na lang ako. Upo-upo na lang ako, nanonood ako ng TV. So, anong nangyayari doon, mas nagiging at risk or prone ka sa dementia. Bakit? Hindi na nagpa-process yung brain mo eh. Hindi ano, as compared kunwari sa ibang bansa, if you can observe yung mga ginagawa kunwari sa Japan, sa Singapore, na tumataas din yung kanilang, ano ba, old age na din kasi yung Na population population. nila, 'di Yes. ba? So, kung mapapansin mo, ano, um, kahit matanda na sila, meron silang community, meron sila na nagwo-work pa rin sila kahit na magpunas-punas lang. Yung pagiging productive nila, magpunas lang ng lamesa sa restaurant, ginagawa nila kasi they want na maging healthy pa rin yung brain nila at hindi sila magkaroon ng dementia. So, I think maybe what we can do rin is remind the public, no, na kapagka tumatanda tayo, all the more na kailangan i-exercise natin yung brain natin. Totoo 'Yun. po. Ate, nakakatawa si Dr. Janet kasi nabanggit niya yung how about vocal and motor tics. Kung ano daw ba yung pwede nating isuggest sa mga may vocal and motor tics kung sakaling mataas yung case rate Motor sa tics? Pilipinas. Ano pong ibig sabihin ng motor tics? Iniisip ko tuloy ate, baka related to sa, ano nga ba yung Tourette? Iniisip ko Tourette, motor tics. Oo. Di ba usually meron silang mga involuntary movements? involuntary. Iba kasi yung ano, um, pag-address po doon 'no, kasi maaaring kinakailangan ng medical intervention po doon, kasi ano yun, it's program na po sa brain 'no. Um Pero may mga exercises po na relaxation exercises, stabilizing the core. Pero kapagka Tourette's, actually sa totoo lang ang hirap i-manage niyan, And, usually kasama diyan medication and then compensatory strategies. Like, iwasan yung triggers, kung meron man nakakapag-trigger sa kanila. Um, ano pa ba? Yung Makinig understanding ng ate when it happens, totoo. Oo, Tapos, yung oo, ano, kung kayang iwasan, kung naiiwasan. Kaya lang kasi minsan may mga spontaneous na biglang maaalala ta's biglang,
Correct. magpe-present yung mga symptoms nila eh. Mhm. Pero ang sa motor specifically, kailangan ano, core stabilization exercises. Mahalaga po 'yon. Mm. Correct. So, naisip ko nga rin ngayon ate, may mga ibang cases po, kagaya po ng cancer, pag nagiging complicated sila, yun nga, babagsak din po sa need for speech therapy services in Ay, relation to oo. swallowing. Kasi nabanggit mo yun ate, di ba kanina Oo. yung swallowing. Anything that has to do po with the adult. So, sometimes pag nagiging severe po yung case ng cancer na kailangan ma-intubate po or may tube sa ilong or di ba yun, Hmm. kailangan po. So, mag-require po talaga ng support for adult speech therapy services yun. Anything na Yes. magkakaroon ng effect no ate? Yes, actually, we have hindi lang head and neck, ang alam kasi ng nakararami, head and neck cancers lang yung kinakailangan ng services natin para yung swallowing. Kasi kunwari kapagka naoperahan, tinanggalan ng parts dito sa head and neck, yan, kailangan ng therapy. Pero aside from that, even yung ibang mga cancer treatments, no, na you're nag-a-undergo ng cancer treatments, we also provide our swallowing services. Actually nga, may mga nagiging cases ako na palliative cases na, okay, motor and vocal tics, involuntary rapid non-rhythmic movements and ano. Yes, ma'am. Is this particularly because of Parkinson's disease, ma'am? Isa pa yun ano ate Baka, 'no, no? sa nagiging bago Yes, 'no ate, along yes. with dementia and Alzheimer's, ayan po yung mga ano, sakit po sa pagtanda na medyo Exacerbated. na mas Okay. tumataas yung percentage or statistics po. Parkinson's 'no Oo. ate? Yes, Parkinson's. Ang dami din naming mga cases ngayon ng Parkinson's. Ang sabi ni Doktora Janet, exacerbated by stress, anxiety, or excitement. Okay, mukha ngang ano nga, yung related doon sa Tourette syndrome. Yun, ma'am. Kailangan, ma'am, yan medications. Yeah. Tsaka coping Ano, strategies 'no tapos ate? coping strategies, yes. Even with the neurodivergence, pwede pong pagdating doon sa mga neurodivergence, baka overwhelmed with the stimulus, no? Yan, so Puwede yung po. mga yung nag-o-overload sila doon sa mga sensory stimulus. So kapagka ganyan, either you desensitize, unti-unti i-introduce doon sa nagti-trigger or babawasan yung triggers, yun. Kaya lang kailangan ma-identify mo ano yung mga triggers na yun, yun. So meron naman mga exercises pero it doesn't say kung magiging effective yung exercise, depende sa case nung patient. So yun, going back dun sa head and neck cancer and yung ibang cancers, no? Alam mo ba na, Joey, may mga cancer patients ako na nag-undergo ng palliative na yung mga stage 4 cancer, colon, minsan nga, meron ako, ano ba, cervical cancers na palliative. Ang gusto lang nila, before they die, they wanted to eat safely yung favorite nilang pagkain. So, sa hospital, we provide those services. Sa bahay, hindi ko pa na-try na mag-home care ng gano'n. Pero sa hospital kung saan ako naka-post ngayon, we provide those services. Yung mga last dying wish na gusto kong Correct. kumain ng ice cream or ng paborito kong pagkain, Ah, yan, puwede nating i-provide yan safely at saka yun nga, um yung pleasurable feeding ang tawag namin, yun. correct. So, kung Hmm, bago pong word yun sa pleasure inyo, kung yun niyo lang feeding, pong narinig, lalo na po yung palliative care 'no, it means anything yes. related po sa end of life. Kasi End of it's life, either, yes, yeah, terminal na po yung case nila or talagang yes, alam mo na you're just counting down weeks or months po 'no. So, hindi mo na yes, tinitignan kung ano yung na parang sagot or solution. It's more of giving them, yun nga sinabi natin katulad ng pleasurable feeding experience, 'di ba? Yung remaining hmm, months or life nila iniisip at pinaplano niyo na how it will be memorable for them, how it will be easier oh, and better for the patient and the family. and So the yun po na medyo family. bagong term kasi yun ate, ako ngayon pa lang yata na-mention sa platform ko yung palliative care, di Oo, ba? Pero yun palliative po yung care.
Yeah, yun po yung isang bagay na makakatulong na mas maintindihan po natin ano. Yun nga yung palliative Oo. care. And if you think about it sa Pilipinas parang wala masyadong talk about it. Parang na namamatay lang Yes. dahil sa old age yung mga matatanda, 'di ba? Yung mga sa Oo. probinsya or ganyan, 'di ba? Pero it's good to Oo. know and for us to spread awareness na there is such a thing po as palliative care lalo na po although kadalasan ate in relation to cancer to no kasi yung nalalaman mo na malala na yung Mm. stage ng cancer tapos nagbibilang ka na lang Yes. talaga ng weeks or months. Oo. Tapos i-educate mo sila na dadating yung time na hindi ka na makakakain or during your cancer treatment, kakailanganin mo na mag-undergo na lagyan ka ng tubo sa ilong or tubo sa tiyan kasi hindi mo na matotolerate na kumain ng ganitong klaseng pagkain or kasi kailangan mo na nutritional support habang nag-undergo ka ng treatment hindi mo na malulunok dahil nga drowsy ka, nanghihina ka, kinakailangan mo ng nutritional support. So kapagka gano'n, tayo yung nagbibigay ng counseling sa kanila, pinapaliwanag sa kanila yung proseso na maaaring puwede naman mag-mix feeding, ibig naman sabihin ng mix feeding, kumakain ka pa rin sa bibig kaunti, pero yung main nutritional requirement ng katawan mo, idinadaan na sa tubo sa ilong, tubo sa tiyan, o kaya tubo sa ugat. Puwede din yun, yung TPN, yung Direct, ano, oo. total Direct na. parenteral, oo. Yeah. Kasi Oo. nga, ang goal naman natin is siyempre yung quality of life nung patient. Minsan, eto pa Joey, minsan kapagka well-educated yung patient at Patient. saka yung family, tapos sasabihin nila, "Oo, na tatanggap ko yung risk, alam ko yung risk, pero ayoko kasi talagang tubuhan ako." So dun pa lalo papasok yung isang speech language pathologist na nag-specialize sa swallowing therapy. Na, "Oh sige, basta mag-sign ka ng informed consent, na Mhm. consent na naiintindihan mo lahat, ah, Yung risk. naiintindihan mo bakit oo, Correct. At naiintindihan mo agree lahat ng ka. risk, Correct. agree ka, gusto mo pa rin na kumain galing gamit ang bibig, tapos Mhm. na mag-a-undergo ka ng swallowing therapy. At Correct. kahit may swallowing therapy, pues puwede ka pa rin magkaroon ng aspiration pneumonia kasi Mhm. nga nandodoon yung risk. Correct. Lahat yun kapagka naiintindihan nila, gusto pa rin nila, at yun pa rin yung desisyon ng family, nirerespeto natin yun, Joey. And ano, sinasamahan natin sila doon sa prosesong yun, Correct. hanggang sa dying dying stage nila, Mhm. yun. Correct. So yun Alam yung mo, ano, yun yung palliative care. yeah, yun pa yung isa atin na gusto ko nga ding mabanggit kasi parang sa kultura natin sa ating mga Pilipino, parang we usually as a family do not discuss things like this. Parang alam mo yun Yes. yung nakasanayan na ayok halimbawa kung may elderly person Mm. or family member ka, they usually don't want to talk about yung mga death wishes nila. Kasi parang it's so scary Oo, and to face, oo. no? Pero if you think about it, napakahalaga po niya. Mai-bring up ko lang. Hindi ko masyadong alam yung specific and details. Pero kung nababalitaan niyo po ngayon sa chismis natin sa Pilipinas, yung nangyari po kay Nora Honor and sa family po niya. If Oo, you think about, ang nakakalungkot kasi walang last will and testament William si Nora Honor, Testament. totoo. Tapos 'di ba Oo, complicated pa yung family structure nila dahil mga adopted sila versus kay Ian, yung isa Ian De oo, Leon na soul na parang siya lang yung may karapatan ganyan. So kung hmm, iisipin niyo po, ito pong mga ganitong klase ng drama, maiiwasan po kung tutuusin kung open tayo dun sa discussion na ano yung yes, gusto mo pag end of life mo na. Kung yes, mapag-uusapan mo, 'di ba? Ano yung gusto mo ba na ma-cremate ka o gusto mo ba na oo, nakapurol ka? Yung mga bagay na oo, to, it's something na pwede natin i-encourage sa mga ano sa atin as a family to make changes kasi usually yes, talaga shrug aside or hindi pinag-uusapan yung mga bagay na to. Bawal yes, pag-usapan to na anong gagawin mo pag namatay na yung lola oo, mo or yung yun nga, yung parents mo dahil ayaw nilang pag-usapan yun, 'di ba? So you will be oo. left to discuss pa ng biglaan na lang, hindi mo alam kung ano yung wishes niya, 'di ba? So it's Merong good ano, po. may tawag diyan dear, advanced medical directives. Mhm. So bago kunwari lalo na kapagka na-detect mo na kunwari na may cancer yung patient, puwede mong i-offer yon na ano ba yung mga plano mo, ano yung advanced medical directives mo,
instruction mo na kunwari just in case mahirapan ka ng huminga, Yeah, magpapa-ventilator ka ba? correct. Um, and then ano yung mga requirements mo with your family, with your Correct. Totoo. yun. Tsaka yun nga po, kung lalo na Sino po yung kung may huling ari-arian. magde-decide? Oo, Correct. Yun sino nga huling ate, kasi sa magde-decide? mga huli, oo, yung sa mga ari-arian or what, kasi kung isipin niyo po, kung hindi niyo po yun na-layout, yung mga Hmm, maiiwan nyo will be left to hmm, fight for that. Yun yung pangit yes, din, tsaka mahirap. Katulad po niyan, yung oo. nagiging, di ba, nagiging parang tampulan tuloy sila ngayon kasi walang directives na nabigay si Nora Hmm, Honor sa kung paano yes, i-handle yung legacy niya and kung ano man yung naiwan niya doon, di ba? So, yun, oo. parang napuput yung mga people, yung loved ones mo in that Hmm, situation na, 'di ba, na magiging up pa na mag-aaway sila kaysa kung may last will and testament na lang na nakadirect doon yung agree. mga wishes mo or gusto mo. So naisingit lang Hmm, po natin 'yan to also share po, oo. no. Mhm. Hmm. Sabi ni Don Yung Louie, hi Don Louie, sabi niya palliative yes, and end-of-life conversations should be started early. Sabi rin ni Dr. Janet, we still offer dignity until the end of stage of life and our profession is very exhausting but very fulfilling. Totoo po, if you think about agree. it, totoo. Hmm, It gives us yung ganong understanding and yung yun nga, na even yung palliative care that ngayon lang parang bago siyang term or 'di ba yung advanced medical directives sa ibang bansa po yes, kasi sa US kung napapanood yung mga medical series 'di ba sila meron silang do not oo. resuscitate Yes, directives 'di merong ba mga pag ganyan, merong yes. mga bracelet or ganyan hindi mo Hmm, sila pwedeng against their wishes kung may makikita kang hmm, tag or something na pinirmahan nila na ayaw na nilang magpa-revive in case na magkaroon yes. ng medical failure or hindi na sila makahinga. 'Di ba ate? Pero sa atin sa Pilipinas hindi Oo. masyado yung ganong practice eh. Ang kultura kasi pa natin sa ngayon medyo nagre-rely tayo sa kung ano yung desisyon ng doktor or ng ng medical, allied health practitioner na kung sino yung tingin nilang mas nakakaalam dun sa kondisyon. Although we try to push for patient centered care 'no. Ano na tayo diyan, papunta na tayo diyan sa patient centered care na ano ba yung desisyon ng patient, ganyan. Pero sa totoo, by practice pagka nandiya-diyan na yung pasyente ta's tinanong mo anong gusto nilang gawin, "Bahala ka na dok, ano ba sa tingin mo dok?" Ganyan 'yan. So, kaya, ako kapagka nagpo-provide ako ng swallowing therapy sa mga clients na binibigay sa'kin, kasama yung counseling. Kasi lalong-lalo na kapag 'yun nga, yung mga end of life stage na. Kasi bakit mahalaga 'yun? Gusto mo rin kasi na masigurado na walang guilt na maiiwan dun sa family at the end of everything, Mm. 'no? Kasi meron ako na-encounter noon na hindi ko 'to directly na patient pero I attended a funeral service. One of our visit dun sa funeral service na yun, nag-share yung mother na, meron siyang guilt kasi end stage dying na yung anak niya na 38 years old na may breast cancer. Tapos sa dulo, feeling niya siya yung dahilan kung bakit namatay yung anak niya. Kasi hindi na nakakakain, hindi na daw makalunok, hindi na daw hanggang pakiramdam niya, hindi daw niya kasi napainom ng gamot. Pero ang totoo kasi, part na yun nung end stage niya, phase niya nung malapit na siyang mawala 'no, days before. So, even during that time, I had to give the parent yung counseling. Na sinabi ko sa kanya na actually design yon ng Lord na ang body natin kapag malapit na mamatay, nagre-refuse na ng pagkain, nagre-refuse ng, lumunok at kumain. And the more na bibigyan mo ng pagkain, the more na hindi magre-release ng mga, um, chemicals, neurochemicals, ng endorphins and whatever na morphine-like chemicals sa katawan at, para ma-alleviate yung pain bago Correct. sila mawala. Mhm. So, nung pinapaliwanag ko yun sa mom and, we were able to tell her na hindi niya kasalanan na hindi na nakakakain yung anak niya and it's part of the dying process. Doon mo lang nakita yung Relief. yung Yes, relief, yung ate. pag-lift ng burden Yes. sa kanya. So, very important yon lalo-lalo na sa atin na,
nagpo-provide ng mga swallowing services sa hospital setting at saka sa ganitong klase ng clients. Correct. Sabi nga Mm. ni Dr. Janet, yes, ang hirap for me when I was adjusting to westernized culture sa work kasi in different Yes. settings, especially in rehab and long-term care talaga. Yun nga yung ibang Oo. kultura po kasi talaga, yun talaga. Nasa atin, medyo closed or hindi pa parang tabu pa rin siya, ganyan. Hindi masyadong openly Mm. discuss talaga yung mga ganong bagay. So, Oh, kung at saka isipin mo, tanggap natin na, matanda na yan. So, kumbaga na-serve na niya yung dapat niyang i-serve, hindi na natin kailangan pang masyadong i-therapy. Hayaan na lang natin na i-provide yung relaxed life, ganyan. Pero totoo. ang totoo, kahit sila, kailangan pa rin ng mga services na 'to. Yan. Correct. Tsaka yung pag-maneuver nga po kapag mga ganyan na mga sabihin natin terminally ill po o yung later on na nada-diagnose po ng malalang cancer or sakit po. Hmm, Kasi yun nga yung usually na kailangan mas mabilis makapag-decide yung family for palliative care po. Na yun na, hmm. kasi usually minsan iniisip nila hindi magagawan pa ng paraan pero kapag later Oo. stage na nga sila na-diagnose, dapat talaga mas open na to understanding and discussing palliative care na po talaga. Oo, kasi may dignity doon. Correct. Nandodoon yung yung mai-let go mo yung family member mo ng may dignity at hindi sila yung nahirapan. Meron kasi Totoo. talaga yung kahit meron kaming mga patient, akala mo hindi ilaban pa natin pero alam mo pagka nakita mo Oo. sobrang fail na pagka sinipr mo mababali na yung mga buto, mga ganyan bang mga bagay. Oo. So, dapat yung family bago pa man mangyari doon sa part na yun, ma-educate na. Hindi lang ng Correct. hindi lang ng speech therapist kasama yun, Mm. buong medical team yun. Kasama na Correct. dun ang nurse, kasama na dun Correct. dietitian, Yeah, kasama na kung may dun psychiatrist sila, 'di kung ba, may ate? psychiatrist Oo. sila, oo, Yeah, kasama yun. Si Don Louie nag-comment siya, ate, thank you for sharing that, Ma'am Eileen. We experienced the same with our mom. It's true that the guilt persists and Hmm, consumes you. Totoo. Kaya totoo, sobrang totoo. natuwa ako na itong platform natin is able to open up discussions and talk like this. Kasi nga, very rare Hmm, sa kultura po talaga natin na pinag-uusapan ang palliative care po talaga. Yung mga bagay hmm, na ganito. Kaya nga na-bring up ko lang at naisingit ko yung kay Nora Honor at sa family niya. Kasi if you think about it, yun nga, hmm, pag nalilive na open, 'di ba? Na hindi yung may mga unfinished business na ganun po na kung sana may last will and testament na lang, may mga directives hmm, na lang na susundan na lang, mas madali po kaysa yung you don't know how to navigate after the person passes away. hmm, 'Di ba? Mas oo, mahirap yung journey na haharapin nila after that person is gone. So ako hmm, I'm just glad and thankful na in my platform, we're able to, yun nga, spread awareness and banggitin 'tong mga bagay na hmm. 'to na hindi halos napag-uusapan. Oo, totoo. Imaginin mo, um yung ganito pala kalawak yung services na ino-offer natin. Actually even kapagka nagbibigay ako ng orientation sa mga medical interns, medical clerks sa mismong hospital where I work, talagang na-amaze sila na, ganun pala yung speech language pathologist 'no, na hindi lang pala kayo nagwo-work dun sa pagsasalita. Kung hindi sabi ko nga, lahat ng wards sa hospital meron akong referral, siguro ang hindi lang ako nakakakuha ng referral OB. Kasi hindi pa lumalabas yung baby. Pero Correct. pero well, meron akong isa, yung mom naman nung nanganak, nagkaroon ng cardiac arrest yung mom. So, yung mom yung Mm. naging patient ko 'no. Pero gano'n. So, lahat ng areas ng wards ng hospital merong referral ang speech language pathologist, Sabi ni yun. Dr. Janet, we must pay respect and honor to our medical rehab and healthcare professionals, processing and putting aside the Hmm, burden of our work and being present again to deal with patients as well as their families. yes, true Nag-agree din si po. Sir Yamski. Sabi niya, agree siya sa mga pinag-uusapan natin. And na-share ni Don Louie na it's tricky nga, lalo pa if you're coming from a non-traditional family dynamics, similar to Nora Yeah, Honor's case. Totoo yun nga. yeah. Totoo po yan Hmm, na so ako, I'm just thankful talaga na this gets talked about or kumbaga, about if someone you know is or kayo mismo sa family yung ganito, no, yung
pa-share mo na Hmm, ito, panoorin mo kasi kung hindi mo madirekta, at least it comes from someone, from a professional saying na ito yung yes. experience, ito yung mga nakakaharap kong families and clients, 'di ba? So, Hmm. yun nga, pwedeng i-refer na lang nila dito and we will upload this episode sa YouTube channel po na Miss Joy SP. So, yun nga, we can continue to spread awareness and provide information talaga kasi yun nga, limited talaga yung platforms that gets to talk about this very important topic, di ba ate? Oo, agree. Lalong-lalo na yung mga SLPs in the hospital setting, sobrang kailangan na kailangan kami. Kumbaga, sabi nga ni Joey kanina, 'di ba? Kung naghahanap kayo ng SLP sa private practice, sa pediatric setting, mas kaunti kami sa mga hospital Adult. setting. Correct. No? Sa hospital and adult. Sabi nga ni And Sir adult. Yamski, hoping we can see more SLPs in the public hospital. Hi, Ma'am Dab! Ayan. Ay, Nandiyan ulit bumalik, si... bumalik si Ma'am Yan, Dab. Nandiyan bumalik pa si si Ma'am Ma'am Dab. Dab. Correct. Hi, Ang ganda Ma'am. nung usapan natin, ate. Tapos yun nga, sobrang thankful ko talaga sa'yo for saying yes kasi Mm, yun nga, to provide more information about adult speech therapy practice po talaga. Tapos marami kasi rin po oo. yung naghahanap po talaga at in need yun. Tapos yun yung binanggit natin kanina no ate, kadalasan po sa mga adult na post-stroke or yun yung related, home speech therapy yung hinahanap kasi mas mahirap silang ibiyahe or dalhin sa Oo. clinic or sa hospital. So, yun Yes, pa at yung saka kasi isa. mas prone sila sa infection, eh. Isa pa So yun. kapagka binalik mo sila dun sa hospital, puwedeng makakuha sila ng additional na ano, infection, mga ganyan. Kaya they prefer na ano, sa home na lang, Correct. yun. Sabi Ay ni alam mo, Doc, yes, ate. saan ano sige, sige, Sabi kasi sige. ni Dr. Janet, lawyer and legal consultation ang next level natin. Yung Ay, mga gantong usapan at kwentuhan. speaking of legal, nandiyan naman si Ma'am Dav. Nakwento lang niya sa akin kanina. So I'm really happy dun sa ginawa niyang project with the ano, law enforcements ng Oh, Davao. ang bongga. Hi, Oh, Ma'am ang Dab! Shout out bongga. natin yan si Kaya Ma'am shout Dab out Ma'am Dav. from Davao. Ang ginawa nila, they educated the law enforcement kung paano magdi-deal at makikipag-communicate with um people with disabilities. Like, kunwari mga may developmental disorders, paano sila approach paano kakausapin, magbibigay ng instruction para hindi sila ma-trigger na magkaroon ng mga ano, ng mga tantrums or Correct. behavior Meltdowns. problems, ng Yes. meltdowns kapagka Correct. ina-approach sila at saka kung paano sila ide-detect, i-identify kung ang person na ina-approach ba nila ay merong neurodivergent ano, condition. Condition. Yes. Oo, kaya sobrang Nakakatuwa. na-amaze ako diyan kay Ma'am Correct. Dav kung Yan, si paano Mami niya Charlene, oh. nag-comment siya Yes, sa atin, ma'am. ang hirap po kahit sa private therapy center, swerte na merong isang SLP. Halos inaabot ng isang taon ang waiting time. Shout out to Davao daw, sabi ni Dr. Janet. Yes, sobrang Again, sa mga amazing. kasama natin ngayon, back to back tayo. So bukas po, we're having the same at the same time po with Dr. Janet po, occupational therapy doctor po natin tomorrow po at the same time po. At kasama natin siya sa chat, very active siya. So excited po ako dun sa magiging kwentuhan din natin for tomorrow's Facebook Live event naman po kung pwede niyo po i-share. Pero huwag po kayo maglala po, may conflict sa time kasi ina-upload po natin agad yan sa YouTube channel natin para mabalikan niyo po. So same with our topic for today. Napakaganda. Ang daming mga na first time na ma-discuss sa atin sa platform Yes. natin. So pwede niyo pong balikan pagka-upload natin. May isa lang akong babalikan na question ate kanina. Eh, hindi ko sure kung nandyan pa si ma'am na nagtanong. Sabi niya ate, paano po yung way ng speech therapist through virtual lang po kasi wala po sa malapit na lugar na lisensyado talaga kapag online with parent na support po. Oh, well, ano naman, eh, puwede pa rin naman ng virtual or online therapy, so long as naiintindihan nung primary caregiver or nung kung sino, yung carer 'no, na alam niya yung or naiintindihan niya yung proseso at siya yung magiging therapist Correct. na gagawa Magsusupport. together with that, magsu-support dun sa Correct. patient.
Totoo. Yes. Yun lang yung so Pwede far na naman. nakita ko, ate. Yeah. Ay, hi, si Doable Jan naman yun. Deris. Hi, Jan. Hi, Nag-voyage ka sa atin. Jan. Shout out natin yan. Ang ating Bibong RSLP, very active Yes. member. Hi, Jan. I Yes. appreciate yung mga post mo. Nakikita kita. Ayan. Shout out natin Yan. siya. Tas, alam mo, meron pang mga interesting na emerging practice tayong SLP sa adult. Pero, kumbaga, pagka masyadong controversial, baka mas lalong humaba yung ano natin discussion natin, umabot tayo hanggang 12:00. Pero may mention ko na lang dalawa, no, yung dalawa. Una, voice reassignment therapy. Naku, oo nga, ate. Oh, Hot topic. Ang hot yan. topic, So, ate. hot topic pa yan. At saka, well, I don't know if someone here in the Philippines is already practicing the voice reassignment therapy. Ano ba yon? Yun yung kunwari, babae ka, gusto mong mag-transition to a male, to male, no? Yung voice, yung So, quality. yung voice, ita-transition mo rin. Kasi minsan, ano ka na, kumbaga nag-transform ng lahat, pero yung mismong boses naiiwan. And kapag kasi nag-abuse and misuse sila ng boses nila, yun nga, again, babalik tayo, magkakaroon ng vocal fold pathology. So yun, voice reassignment therapy. And meron din kami, no, sa rehab, under to ng rehab, program to ng rehab. Under kami ng sexual rehab. So, merong part doon ang speech na nagpo-provide tayo ng services ng counseling for those na nagkakaroon ng sexual dysfunction due to their disability. So, kunwari na stroke. 'Di ba? Kasi sa rehab framework, we believe that sex is an occupation, 'di ba? So, minsan, dahil nagkakaroon ng dysfunction doon, so yung rehab team provides intervention doon sa area na yon. So, use your creative minds na lang. Di ba? Medyo gabi naman na. So, Oo. meron din tayong ginagawang role doon sa sexual rehab. Ayan. I-shoutout ko lang din si Teacher Mimsy Alconcel, ang ating OT friend. Ayan. Ayan yung mga magiging guest ko po in the future. Ma'am Yes. Dab. Ayan. Namdam. Correct. Teacher Mimsy, ayan. And bukas again, i-shoutout ko lang po. Excited po sa collab namin ni Dr. Janet. So sana po samahan niyo rin po kami bukas ng same time po, Sunday po, ng 8 p.m. po. Tapos ang ganda po ng topic din ni Dr. Janet about sensory diet po. How to start Oh. up sensory diet na practical activities. So, kung may kakilala kayo na in need of that, please tell them na tomorrow we're having a free FB live webinar po. Yan. So ate, Mm. anong mga ano last tips or words mo to our audience and followers? Well, una, pagtiyagaan niyo pong maghanap ng isang SLP na nagpa-practice sa adult, especially if you needed one. Mahalaga po yung services na ipo-provide po namin para sa inyo. Yun yung una, patience, no? Pero aside from that, siguro, kung kailangan niyo po ng isang speech language pathologist, hanap po kayo sa mga hospitals na within the metro. Definitely meron naman pong magiging available. We will try our best naman po given yung small number po ng population namin. We would still want to provide the services na pwede po naming maibigay po sa inyo. Although konti pa, but we are doing our best even in our association, yung Philippine Association of Speech Language Pathologists, to up the number, no, by mentoring, by sharing our knowledge, by establishing a special interest group. So, abangan nyo po iyon, yung mga special interest groups ng aphasia, ng dysphagia, at ng iba pa na related sa adult practice.
Correct. Basahin ko lang, Yan. sabi ni Teacher Mimsy, learning from this session. Yan, sabi ni Ma'am Dam, love, love to you both. Sabi ni Jan, manifesting more SLPs for adult and geria patients. Correct. Yes, please. Yes. Sabi ni Mm. Dr. Janet, reach out to their community or politician to invite an SLP. Ayan. Sobrang salamat. At Yes, akalain mo ba yun, naka 1 agree. hour and 20 minutes na tayo. Oo, tas parang 'Di ba? kulang pa. Diba? Marami pa tayong puwedeng pag-usapan. Pero Correct. maybe on a Ganun-ganun later lang. time. Correct. On the next Yes. opportunity. So, thank you so much, ate. And again, i-share ko lang po na for tomorrow, same time po sa atin, dito po sa ating FB page, we're gonna be joined by Dr. Janet po. Sumobra yung pag-scroll up. Ito yung tanong. Ayan, Dr. Janet po. Ayan, tomorrow Sunday po yun, 8 p.m. dito po sa page po. And then, about sensory diets po yun. So, samahan niyo po sana kami tomorrow. And huwag po kayong mag-alala kasi ipopost ko po itong episode ni Miss Eileen sa YouTube channel po ng Miss Joy S. So, God bless everyone. Thank you, ate. Thank Thank you so much for saying you. yes. Goodbye Yes, po. God bless See you din sa inyong lahat. tomorrow. Bye Bye-bye. po.